ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita sina San Andres Kim Taygon, pari at martir, San Pablo Chong Hasang at mga kasamang martir. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ni Jesus Nazareno. Ito ang araw na kung saan tayo'y nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapala na ating natatanggap sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa laban sa Diyos. Ito rin ang araw na kung saan sama-sama nating tinitipon ang lahat ng ating mga panalangin at pagsusumamo sa Diyos. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko sa iyong pagtaguyod, naging mga banal na martir, sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo. Pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan kami ay makapiling ng matatag sa pagsunod sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ang Diyos at si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay, kung di muling bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw na ang lahat na namatay na nanalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako'y dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa'yo'y humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako'y ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang spirito at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga din po sa mga nanonood ng live stream ng misang ito sa Facebook page po. Nawa kayo ay nasa maayos na kalagayan, anumang oras sa inyo. Umasa po kayo na ang inyong mga panalangin at intensyon ay kasama din po naming idinudulog sa pagdiriwang ng misang ito. Mga kapatid, ang initial encounter natin sa ating Panginoon Jesucristo upang maging totoo ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkalinga, ang kanyang pagsubaybay sa atin, ay yung tayo'y nakakaranas ng mga biyaya at pagpapala na hindi natin inakala na ating matatanggap. Amen po ba? Amen? Ayan. Naniniwala po tayo na sa araw na ito, sa pagdulog natin sa ating Panginoon Jesucristo, ang ating hinihiling at idinudulog sa Kanya ay ipagkakaloob niya sapagkat naniniwala tayong mabuti ang ating Panginoon. At sa karanasan po natin, nararanasan po natin sa iba't ibang kwento ng buhay po natin na talagang ang Diyos ay napakabuti sa atin. Marami tayong kwento kung saan natanggap natin ang mga biyayang kailangan natin upang mapaunlad natin ang ating buhay. Marami sa atin gumagaling sa sakit. Marami sa atin yung mga idinudulog natin na biyaya para mapabuti ang ating mga mahal sa buhay, mga ligtas na paglalakbay o anumang bagay na ating hinihingi ay tunay na nangyayari. Talagang napakabuti ng Diyos sa atin. Sa ating ebanghelyo, may mga babae na binanggit na pangalan po, katulad natin, sila din ay nakaranas ng kabutihang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Sila'y lumaya mula sa mga pagkaalipin at pagkontrol sa kanila ng mga masasamang espiritu. Sila'y lumaya sa anumang paghihirap na kanilang naranasan dulot ng kanilang pagkakasakit. Tunay nga na totoo din sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Pero mga kapatid, sana maunawaan natin na ang pagdulog natin sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi lang sana para humingi ng mga biyayang ating kailangan, na siyang ibibigay din naman sa atin. Siyang matatanggap naman natin para sa ating pag-unlad at paglago ng buhay at ng ating pagkatao. Subalit, kailangan maunawaan natin na sa ginagawang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, sa kanyang pagpapalakas sa atin, sa kanyang pagpapaunlad sa atin, tayo ay inihahanda niya upang tayo'y maging kasama at maging bahagi niya para sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian dito sa lupa. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin na ang mga kababaihang ito, matapos makaranas ng pagmamahal, ng mga biyayang kaloob ng Panginoon, katulad ng pagpapagaling sa may sakit, pagkatapos ng lahat ng iyon, ang sarili nila'y kanilang ibinigay upang suportahan at paglingkuran ang ating Panginoon Jesucristo, lalo na sa kanyang ministeryo, sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya sana maisip din po natin
bilang bahagi ng ating pagninilay. Sana tatanungin din natin ang ating sarili, matapos ang biyayang kaloob sa atin ng Panginoon, ano naman ang kaya kong ibigay sa Kanya? Naalala ko po si San Ignacio Loyola, ang founder po ng Society of Jesus, Kapisanan ni Jesus. Araw-araw, nagtatanong siya bilang bahagi ng kanyang pagninilay, what shall I do for God? Ano ba yung pwede kong gawin sa araw na ito para sa ating Poong Jesus Nazareno? Paano ko ba ipapakita sa Kanya ang aking pagmamahal at debosyon? Sana ang debosyon ko ay hindi lang para sa paghingi ng biyaya mula sa Kanya. Sana ang debosyon ko ay maipakita ko higit lalo sa aking kayang ibigay bilang pagpupuri, bilang paglilingkod sa Kanya. What shall I do for Jesus? Ano ba yung ating gagawin para kay Jesus? Alam nyo, minsan tayo ay nagkakaroon ng hesitation na magbigay. Bakit? Sapagkat ang palagi lang nating iniisip na tayo ay kulang at hindi sapat. Natatakot tayo na magbigay sapagkat tayo'y mauubusan, sapagkat tayo'y mawawalan, sapagkat tayo'y kakapusin at takot tayong maubusan at kapusin. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang tunay na pagbibigay ay nasusukat kung maramdaman mo na ikaw ay nabawasan. Ang tunay na pagbibigay ay nasusukat kung maramdaman mo na ikaw ay naubusan. Naalala ko po nung ako'y bata, mahilig po akong mag-ipon ng mga barya sa alkansya. At natutuwa po ako kapag nararamdaman ko na napupuno na ang aking alkansya. It feels good kasi bilang isang bata, para bang isang accomplishment ang makita ko ang sarili ko na nakapag-iipon. Pero minsan, susubukin ako ng sitwasyon, lalapit sa akin ang aking nanay at sasabihin, pwede bang hiramin ang iyong ipon? Wala tayong ulam, wala tayong pagkain. Sa isip ng isang bata, kapag ibinigay sa nanay, alam naman po natin yun, kunwari hiram, pero wala na yun bayaran. May hesitation on my part na ibigay ang ipon ko sapagkat alam kong mawawala iyon, mauubos yun. Hindi na yun ibabalik. Pero sa puso ko, sinasabi din, ibigay. Nakakain kami, bagamat ako'y naubusan ng ipon, pero napalitan naman ng saya. Totoo na kapag magbibigay, mauubusan ka. Totoo na kapag magbibigay ka, mababawasan ka. Pero ang kabawasan, ang kakapusan sa karanasan ng pagbibigay ay siyang kapalit naman ng tunay na kasiyahan. Tandaan po natin, sabi ng ating Panginoon Kristo, mag-ipon tayo ng kayamanan, hindi lang ng kayamanan dito sa lupa, kundi yung kayamanang pwedeng dalhin din natin sa langit. At ang bawat pagbibigay, kung maramdaman natin na ubusan tayo, ay siyang pagkakaroon naman natin ng kayamanang di nabubulok doon sa langit. At ito ang nagdudulot sa atin ng lubos na kasiyahan. Kaya mga kapatid, sana po ang ating debosyon ay wag lang natin ipahayag dahil tayo'y nananalig na ibibigay sa atin ang mga hinihingi natin. Ang debosyon natin sa ating Poong Nazareno ay siyang dapat magtulak din sa atin upang tayo'y magpasya na magbigay ng ating sarili. Mahalin siya, paglingkuran siya sa ating kapwa, matutong sumunod sa kanyang utos, sa kanyang aral, matutong isabuhay ang kanyang halimbawa upang sa ating pagbibigay ng ating sarili, tayo man ay maging larawan at mukha ng ating Poong Nazareno sa ating kapwa. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na manaba nating higit ang kaniyang presensya. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, gamitin mo kami sa iyong gawain o Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway huwag natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda ng katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway matamasa ang bunga ng mga pananampalataya, kalaygayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Apay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus, pinadalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong paunlakang tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw at iyong pagindapating kami ay iyong kalugdan bilang haing kapakinabangan sa ikabubuti ng sanlibutan, pakundangan sa panalangin ng mga martir sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong binigyan ng lakas na dulot ng banal na salo-salo. Sa paggunita namin sa mga banal na martir, hinihiling namin kami ay iyong pamalagiin sa matapat na pagsampalataya sa iyong anak at sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng lahat bilang mga kaanib ng iyong simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, unang-una ay pasalamatan po muna natin ang Parish and Diocesan Shrine of St. Joseph Baras Rizal para sa kanilang Dalaw Nazareno sa pamumuno ng kanilang kura paroko at naghumilis kanina si Father Romel Felizardo. Palakpakan po natin siya. At mamaya po ay magtutungo naman ako sa kanila para sa banal na misa sa aganap na ika-6 ng hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kadiboto, at sa lahat ng ating mga online viewers, sa inyong walang patid at patuloy na pagsuporta at pagbibigay ng mga donasyon at kaloob dito sa ating parokya. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga online donations, para sa inyong mga kaloob, para sa inyong mga pamisa at pagbibigay ng ayuda tulad ng bigas, kape, noodles at dilata na siya namang ating ibinibigay at ibinabahagi
sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Kahapon po ay muli kaming nagpunta sa Sitio Gipit sa Antipolo City. Sa ikalawang pagkakataon, tinulungan natin ang mga katiboto at kapatid natin na naging biktima ng malaking pagbaha at naging biktima din ang ilan sa kanila ng landslide. Tunay ngang ang ating debosyon, tinuturuan at tinutulak tayo upang magmalasakit sa kapwa at magmisyon. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At sasamahan po ako ni Father Romel para sa pagbabasbas. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inibig ko at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso pinamatayan ay sagisag. Tinatawagan ko po lahat ng mga taga-Paras at ang Sokom. Punta po tayo dito sa bandang harapan para po sa picture taking. Dinarangal ka namin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.